Bakit nga ba nag-Muslim ang isang kilalang bad boy, astig, matipuno at matapang na isang Robin Padilla? Paano siya napadpad sa relihiyong Islam at ano ang kanyang natutunan sa loob ng rehas na siyang dahilan kung bakit siya naging isang ganap na Muslim? Kung interesado ka, tara ating pag-usapan dito sa programang Dapat Mong Malaman. Ba't ako nag-Muslim? Kasi sinunod ko yung Biblia eh. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang nag-iisang Diyos. Sa Islam, tinuturo yung iisa lang ang Diyos. At kailanman, siya lang mag-isa. Si Robin Hood Ferdinand Padilla o mas kilala bilang Robin Padilla sa nakararami ay isang dalubhasang aktor, producer, screenwriter at direktor. Kilala siya bilang bad boy ng Philippine cinemas dahil sa kanyang angking galing sa pag-arte at mga malaaksyon nitong pelikula. Siya ay ipinanganak sa bayan ng Dait, Camarines Norte noong taong 1969. Nakapasok siya sa mundo ng pag-arte noong 1985 kung saan nakasama niya sina late Eddie Garcia at Mida Blanca. At noong 1991 naman ay pinagbidahan na niya ang isa sa mga pinilahan ng marami sa takilya. Ito ang pelikulang Maging Sino Ka Man at Ang Utol Kong Hudlom. Alam mo kami ha, mga mahirap lang kami, mga anak pawis, pero masasaya kami. Kabilang din sa mga tumatak na pagkakakilanlan ng aktor ay ang pelikulang Anak ni Baby Ama, Mista, Bad Boy, Ganggang at marami pang iba. Naging matunog ang kanyang pangalan dahil sa angking galing pagdating sa aksyon at magandang delivery sa bawat script nito. Kaya naman naging marami ang kanyang proyekto sa sining ng pag-arte. Lingid sa ating kaalaman, bukod sa pagiging artista ng isang Robin Padilla, isa rin siyang graduate ng kursong criminology. Kaya naman sa mura pa niyang edad ay mahilig na siyang mangolekta ng mga armas. Taong 1994 nakulong siya dahil sa illegal possession of firearms at nasintensyahan siya ng 8 years o 8 taon sa loob ng kulungan sa may Bilibid Prison. At dito ay naging handa na ang binatang Robin sa pagpasok niya sa kulungan dahil naghihintay na sa kanya ang mga matatapang na lalaking mga bilanggo na pwede niyang makalaban sa loob. Paano naman siya napunta sa relihiyong Islam? Isang araw ay may bumisita sa kanyang isang sultan. Sa una ay tumatawa lang ang binatang Robin sa kanyang isipan. Sino naman kayang sultan itong gusto siyang makausap? Yun pala ay si Sultan Kiram ng Sulu. Isa ito sa mga nakipaglaban at nilusob ang Malaysia noong taong 2013. Sinipot ni Robin si Sultan Kiram at nakipag-usap siya rito. Tinanong ng sultan kung ano ba ang kanyang relihiyon. Tugon ni Robin siya ay isang Jehovah's Witness. Kinuwento ng sultan ang kasaysayan ng Pilipinas at sinabi nito na alam mo ba na ang Pilipinas bago naging Kristiyano, ito ay tahanan ng mga Muslim. Hindi alam ni Robin ang patungkol dito, kaya naman sinabi ng sultan na tuturuan niya itong malaman ang katotohanan patungkol rito at kung ano ang Islam. Nung una akala niya ay nagbibiro lamang ang sultan, ngunit kinabukasan ay dumating ang Islamic preacher at pinangaralan siya. Tinanong kung paano siya magdasal. Ang tugon ni Robin, nakatira pa daw. At ang sabi ng mga preacher, alam mo ba na ang mga Muslim ay ganyan din magdasal? Hanggang sa araw-araw na siyang tinuturuan ng patungkol sa relihiyong Islam. At ang mga sumusunod na araw ay Islamic way of life na ang tinuturo sa kay Robin. Bagay na wala ang naturang artista dahil siya ay nanggaling sa pagiging bad boy at astig na lalaki. Kaya naman nahanap niya ang totoong relihiyon sa Islam. Tinuruan siya kung paano magdasal, magbasa ng Quran at alamin ang mga bagay na ipinagbabawal sa mga Muslim. Ayon sa kay Robin Padilla, kaya siya nagbalik Islam dahil sinunod niya ang Biblia na sambahin ang nag-iisang Diyos at ang Diyos na yon ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inaral niya ang katuruan ng Islam at kung ano ang napapaloob sa Quran at dito na nadiskubre ang katotohanan at kapayapaan sa kanyang sarili. Kaya habang siya ay nasa loob ng selda ay naging reliyoso ito at ipinakita niya ang kanyang natutunan sa Quran at ang buhay ng isang Muslim. Dahil sa kanyang ipinakitang magandang asal, siya ay nakalaya at nabigyan ng absolute pardon ng dating presidenteng si Fidel Ramos. At sa paglabas nito sa rehas, ay daladala na niya ang relihiyong Islam saan man siya mapadpad. Maging ang kanyang ibang mga kapatid at kapamilya ay naging Muslim na rin. At ngayon, naging senador na siya sa Republika ng Pilipinas at daladala niya pa rin ang pagiging Muslim. Katunayan, siya ang kauna-unahang nagtawag ng azan at nagbasa ng Suratul Fatiha sa Senado. Bagay na pwede nating ipagmalaki dito sa Pilipinas.
dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay may isang taong naglakas loob na basahin at isa publiko sa Senado. What's the most important learnings na pwede nating makuha sa video na ito? Una, kapag nakarating ka na sa tuktok ng iyong karera, huwag mong abusuhin because some other day babawiin yan sa iyo ng Panginoon at di mo na mamalayan na iba na ang tinatahak mong landas. Pangalawa, ang kasalanan mo dito sa mundo ay hindi habang buhay mong kasalanan. Kailangan mo lang maghanap ng circle of people na ituturo sa iyo ang tamang landas ng walang diskriminasyon at hindi ka huhusgaan sa mga nakaraan mong kasalanan. At pangatlo, lawakan mo ang iyong kaalaman sa iba't ibang bagay. Walang masama kung pag-aaralan mo ang iba't ibang bagay dito sa mundo. Ika nga nila, ang pag-aaral ay walang katapusan, lalo na kung ito ay para sa ikakabuti ng iyong sarili at ng iyong mga nakapaligid. Ako po si Kailong at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na araw at oras. Lagi nating tatandaan, lamang ang may alam dito sa programang Dapat Mong Malaman. Assalamualaikum.